Sa pagpalang hapon po sa inyo mga kapatid, welcome po muli sa gawain ng ating Panginoon. Ayan po, alam ko po, hindi po tayo madalas na physically nagkakasama-sama ngayon, pero praise God, meron po tayong ganito live streaming upang makapakinig ng salita ng Panginoon. Napakaraming ways po para po tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos. Ayun po, unang-una syempre kung wala po tayong time manood na mga live stream na ganito, meron po tayong Bible, buksan po natin yan. May mga Bible app po tayong pwedeng i-download kung wala po kayo personal Bible. Meron din po mga devotional na makikita kayo, nandyan po, sari-sari po yung mga devotional, may ODJ po, meron po, may makikita kayo for prayer only. Maganda rin po yung YouVersion po na Bible app po, maganda rin po yun. So marami po kayong makikita, meron po sa YouTube, ayan po, no. So napakaraming ways po na nais po tayong kausapin ng ating Panginoon. Ayan. So paano nga ba? Bakit ganun kahalaga yung salita ng Diyos? Bakit kailangan natin itong marinig? Ayan. So, hindi lamang po dahil kailangan natin itong marinig dahil sa panahon ngayon, sa mga nangyayari ngayon. Pero, alam niyo po, no, once na yung Word of God, lagi po natin na nakakasanayan na mabasa or marinig, nagkakaroon po tayo ng direction, nagkakaroon po tayo ng peace, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan po na hindi po maitatangi po, no? Kasi iba po yung kapayapaan, nakapiling mo po ang Panginoon habang binabasa mo yung salita niya. Kung naguguluhan ka, yung spirit po niya, yun po yung magpapalakas po sa inyo. And yun po yung magre-remind sa inyo. Magugulat na lamang po kayo habang nagluluto kayo, may maaalala po kayong Word of God, habang naguhugas po kayo ng pinggan. So, ganun po yung nagagawa po ng Word of God sa buhay ng tao po. And dahil po doon, nagkakaroon po tayo ng pag-asa. Yun po yung binibigay ng word sa atin ng Lord. Sabi nga ganyan, di ba? Sa Matthew 4:4, ang ganyan, man shall not live by bread alone. Sa ganyan, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun po yung pinaka the best na pagkain, yung pinaka masarap na pagkain ay hinahain sa atin ng ating Panginoon, no? Sa inyong ganyan, taste and see that the Lord is good. Sa ganyan, no? Pagka pinagnilayan nyo po yung taste, tikman, lasahan, nguyain, namnamin, taste, tikman daw po natin, lasahan daw natin, that daw yung Word of God is good. Napakasarap po. Bakit po napakasarap? Kasi po dito sa puso mo, sa puso po natin, marami pong mga nakaimbak dyan eh. And every time po na nakababasa po natin yung Word of God, naaalis po yung mga tinik. Kasi, syempre po, dito sa paligid natin, ayan nga po, kagaya ng sitwasyon ngayon, meron po tayong pandemic, pandaigdigan po, no? Maraming namamatay. Siyempre, lahat naman po ng tao natatakot mamatay, natatakot magkasakit. So, ang dami nun eh, ang daing nating nararanasan nung every fear po na yun, hinuhugot po noon sa katawan natin. Kaya gusto po tayong tulungan ng ating Panginoon. Gusto niya po tayong i-feed, i-taste natin. Pag nagbasa po tayo ng Biblia, ang mararanasan po natin, paghugot po ng word, magugulat po kayo, ang mahuhugot po yung kabigatan dito sa puso. All of a sudden po, pagbasa nyo ng word, may ganun pa, di ba? May sound effect pa. Nawawash away po yung fear. Nawawash po yung mga kadiliman, yung mga galit, yung mga unforgiveness po dito sa heart po, no? Hindi, kumbaga, syempre hindi po maiiwasan as a flesh po, bilang tao na nararanasan mo na naiinis ka, nagagalit ka, pero hindi po yun gusto ng Lord na magtagal po sa puso ng bawat isa sa atin. Wina-wash out po niya yung mga ganung pakiramdam, and all of a sudden po, magugulat na lang po kayo, happy po yung pakiramdam ninyo, masaya po yung pakiramdam ninyo pagbasa nyo po ng Word of God. Kahit po wala naman talagang masayang nangyari, or kahit
ang totoo, ang gulo-gulo pa, or kahit andyan pa po yung problema, dahil yun po yung ginagawa niya sa buhay po natin. Amen po ba? So, basa po kayo ng Word of God. Ayan, di ba? Ang haba ng introduction ko po. So, actually po, no, hindi po yun yung naisibigay sa atin ng Lord. Ayan, no? Gusto po kasi talaga ng Lord sa atin na nabasa ko po. Actually po, no, ito po, grabe po yung reminder sa akin ng Lord dito. Sa ganyan, your faith in Jesus gives you a gateway to all spiritual blessings. Ulitin ko po, your faith in Jesus gives you a gateway to all spiritual blessings. So, sa lahat daw po ng blessings. Sa ganyan sa Ephesians 1:3, sabi pong ganyan, blessed be the God of and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Pakisabi mo nga, wow. Wow, ayan, no? Kung nag-wow ka, kapatid, ito yun. Ikaw yung tinutukoy dito. Yung faith daw natin kay Jesus, yun nga daw, yung gateway to all spiritual blessings. So, bago po tayo magtuloy-tuloy, ano po ba yung faith na sinasabi dito? Ano po ba yung faith? Sabi ganyan sa Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ito daw po yung mga bagay-bagay na hindi po natin nakikita. Yung faith daw, hindi daw po natin nakikita itong mga bagay na to. Ito daw po yung katibayan. Ano ba yung mga hindi natin ano ba yung mga madalas natin nakikita? Madali lang yan. O, yung rep, nakikita natin. Yung TV, nakikita natin. Pero, ano daw po itong mga ano daw po yung faith? Ano yung faith? Yung wala ka, pero pinaniniwalaan mo na meron ka. For example po, no, yung salvation po ba, nung tinanggap nyo si Jesus Christ as your Lord and Savior, nakita po ba natin yun? Nahawakan po ba natin yun? Definitely po, wala po ni isa sa atin nakahawak nun, but we all believe that Jesus Christ died for us para po tayo sagipin sa ating mga kasalanan. Yung ating po mga kasalanan, hindi po natin nakita na tinanggal ng Lord na winash out. Pero naniniwala po tayo na itong mga kasalanan na ito ay totally binura na po niya. Ayan, naiilang po ako sa aking hair. Konting ayos lang po. Ayan. So, yun po. Tuloy po tayo. So, ito po yung mga ebidensya ng mga hindi po natin nakikita. Yun nga po yung example. Yung salvation po. Yun po, naniniwala po tayo na tayo po ay ligtas. Yun po. Ito po yung ebidensya. Ito po yung pananampalataya. So, always po, maririnig po natin to sa ating mga pastor, no? Hanggang yan sa 2 Corinthians 5:7. We walk by faith and not by sight. Hindi sa ating nakikita. Malakad daw po tayo mga Kristiyano, hindi sa ating nakikita, kundi sa ating pananampalataya. Alam niyo po, kung pagbubulay-bulayin lang po natin itong salita na todo, magugulat po tayo because God is really so amazing. Bakit po niya sinasabi na lumakad po tayo sa pananampalataya at hindi po sa nakikita natin? Kasi po kung sa nakikita po tayo lalakad, for example po, this COVID-19, hindi po natin nakikita Hindi po natin nakikita tong virus na to. And all of a sudden, ayan nga po, and dahil po niya naaapektuhang mga buhay, may mga namatay na po, may mga nagkasakit na po, no? And ano pa po yung mga epekto nitong nagagawa? Wala pong trabaho ang karamihan sa atin. Tama po ba? So, lahat po tayo halos, tawag dito, dun umasa doon sa nakatabi, umasa doon sa bibigay ni tawag dito, ni barangay, ni Duterte, ni DSWD. Kumbaga, umaasa po tayo doon. Pero, hanggang ganyan, ito pong lahat ng ito, itong nakikita na to, meron pa pong gustong gawin si Lord yan. Ano po yung hindi natin nakikita dyan? Maniwala ka, hindi dyan magtatapos yung gagawin ng Lord sa buhay mo. Hindi itong COVID-19 na to, yung magdidikta sa atin na makikita mo sa wallet mo, Lord, wala na. Hindi, si Lord yung gagawa dyan. Si Lord yung magpo-provide dyan. Si Lord yung magbibigay dyan. Si Lord yung magbibigay ng pagkain sa atin. Si Lord yung magsusustain sa atin. Amen po ba? Ganyan yung gustong gawin ng Lord Ayun yung pananampalataya. Na kahit wala,
alam mo may parating. Alam mo dahil si Lord yung nagsalita and si Lord yung gagawa nito. Sa ganyan nga, no, yung mga tao daw or yung tao nagtatrust doon sa mga bagay lang na nahawakan niya. Pero tayo, we trust in the Lord, no? Sa ganyan, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. Ayan po, wala po tayong nauunawaan dito na maaaring hindi nga po natin alam kung ano na yung totoo at hindi. Dahil po syempre nagkalat pa yung mga fake news dyan sa COVID-19. Hindi na po natin alam. Syempre po, hindi naman po tayong frontliners, hindi po tayo doon. So, hindi po tayo yung maharap doon. Hindi po natin alam kung alin yung totoo at hindi doon sa mga balita na yun. Pero, kahit ano pa yung totoo doon, ano yung hindi, isa lamang po yung sasabihin kong totoo sa inyo. That God is true to His promises to us. And ano yung pangako ng Lord sa atin? Tayong ganyan sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans that I have for you, says the Lord. It is a plans to give you hope and a good future." Amen. Di ba? Grabe, ang ganda ng pangako ng Lord. Ano po ba yung napakaganda nun po yun? Isipin nyo na po lahat ng magagandang pangako na maiisip nyo at yun po yung pinapangako ng Lord. Lahat po ng magagandang bagay, lahat ng mabubuting bagay, yan po yung nais ibigay sa atin ng Lord. Ayan, so tuloy po tayo. Sayang ganyan, di ba? So pinakita na po, ito na po yung faith. So next, gateway. Sayang ganyan, di ba? Your faith in Jesus gives you a gateway. So pag sinabi po nating gateway, ano po ba yung gate? Ayan, syempre yung gate, sayang ganyan. Ayan, sa bahay nyo, kung mayaman, syempre may gate. Pagka may gate, wow, mayaman talaga no? Kahit kahoy lang yung gate, basta may gate. Ayan, mayaman yun. Kasi dati, yung mga bahay, walang gate. Ganun. So, yun, tuloy po tayo. Yung gate, ito po yung pasukan at labasan ng tao. Papunta po saan? Doon po sa pupuntahan. Halimbawa po, lalabas po kayo, pupunta po kayo sa mall, sa palengke, sa drugstore, sa ospital, sa opisina, or sa eskwelahan. Ito po yung, kahit saan po lugar may gate po, no? So, ito po yung pasukan at labasan. So, ano po yung sinasabing ganyan sa atin? Gateway po, yung faith daw yung faith natin kay Jesus gives us the gateway, yung labasan at pasukan ng all. Pag sinabing all, lahat yun. Hindi sinabi sa atin na konti lang, some lang, hindi po, all of spiritual blessings. Ayan, no? So, yung binibigyan na po, meron dun sa pasukan na to, dito sa gate na to, yung lahat ng spiritual blessing, lahat ng biyaya. Ano po ba itong mga spiritual blessings? Ayan po, no? Tinanong ko talaga si Lord, ano po ba yung mga spiritual blessings? Alam niyo po, mauubusan po kayo kapag nilista nyo lahat ng spiritual blessings. Baka itong notebook na to, kulang pag pinunukan ko kung ano yung mga spiritual blessings na ibinibigay sa atin ng Lord. Alam niyo po ba kung anong una-una doon? Yung pong spiritual blessings na tinanggap po natin, the greatest po is yung salvation. Alam niyo po, no, grabe po talaga si Lord, no. Yung pong nakaraan, iba po talaga yung revelation na binigay ng Lord sa akin dito. So, ganyan po, the resurrection of Jesus was the most spectacular event and the most important event in the human history. Bakit daw po? Because the resurrection tells us that the death does not have the final say. Tingnan nyo, wala po itong final say or final authority sa buhay po natin. Sa ganyan nga po, no, death, where is your sting? Wala na pong sting yung death. Kasi po, bakit po? Pinagtagumpayan ng Lord yung death. Nung namatay po siya, pagkatapos po ng 3 araw, nabuhay po siyang uli. Nung nabuhay po siyang muli, sinabi po, pinakita niya po sa atin. Ano po yung pinakita niya? Kung mababasa niyo po yun sa Matthew, no? Na yung ganyan, yung tomb, yung kinalalagyan po niya, yung pinaglibingan po sa kanya, empty
And ang sabi po doon, hindi na po siya babalik. Hindi na po siya babalik doon. At pinapakita po niya sa atin na meron po talagang eternal life. That He is willing to give us that eternal life. Ano po, so it is the most spectacular event. Grabe po yung pagiging spectacular event nito. Bakit po? Bakit po ito spectacular event? Aba mga kapatid, kung mararana, this is ang sabi nga ng mga pastor natin, this is the divine exchange. Ano yung divine exchange na nangyari doon 2,000 years ago? Yung death ni Jesus, it gives you yung kabaligtaran ng death. Ano yung kabaligtaran ng death? Life. He was rejected at that time. Jesus was rejected by the God the Father for us to be, ano yung kabaligtaran ng rejected? For us to be accepted. Tinatanggap tayo ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, kasama mo, tinatanggap ka ni Lord kahit ano ka pa. Ayan, tinatanggap tayo ni Lord. Hindi niya tinitignan yung kasalanan mo. Ano yung gusto ni Lord na gawin natin? Lumapit tayo sa Kanya. We must come to Him. Amen po ba? So, yun po yung gustong gawin ng Lord. Aside from that, sa ganyan, Jesus was crowned a thorn. Ano po, yung thorn na yung tingis niya, yung tawag dito, yung tusok-tusok, ang sakit nun. Na-imagine ko pa lang, yung matusok nga lamang po tayo do sa rosas na, sa tinik na isang rosas, ang sakit na po yun. Imagine niyo po yun, nilagyan po siya ng crown of thorns para ikaw, para tayo, para ikaw ay koronahan ng korona ng katagumpayan. Amen po ba? Yun yung kabaligtaran nun eh. Ano pa? He was pierced for our transgression. Siya po ay sinugatan para sa ating mga pagkakasala. Para ano? Para po tayo ay gawing matuwid. Yung ating po mga kasalanan, lahat hinigo po niya eh. Parang vacuum cleaner. Di po ba? Ang hirap, wala pala akong vacuum cleaner. Ngayon ko lang na-realize. Hinihigo po nun yung lahat ng dumi. Yun po yung ginagawa ng vacuum cleaner dun sa, let's say, dun sa carpet mo. Pag higo po nun, magiging malinis po yung carpet. Ganun po yung ginawa nung ni Jesus, no? Yung kasalanan natin, hinigop niya. And ito pa po yung maganda dun eh. It was paid in full. And kung maririnig nyo po yun, kung narinig nyo na po yun, uulitin po ng Lord sa ating ngayong araw na to, hapon na to. It was paid in full, bayad na. Parang halimbawa, bumili ka ng bahay, di ba? Yung babayaran mo for 10 years, ganyan. Pero itong ginawa ni Jesus Christ, it was already paid in full 2,000 years ago pa. Bayad na, binayaran na ni Lord yung kasalanan mo, yung kahirapan mo, yung sakit at karamdaman mo. Binayaran na ng Lord yun para sa atin, ginawa ng Lord yun. Ano lang yung gagawin natin? It is our faith. We need to believe, we need to hold of that faith na kailangan nating maniwala kasi nakasulat yun, sinulat yun, hindi para daanan ng ating mga mata, hindi para baliwalain natin, kundi para paniwalaan po natin ang mga bagay na ginawa ng Lord 2,000 years ago. And angkinin po natin sa buhay natin dahil wala pong yun po ang yung faith na yun, yung mag-flow po sa buhay po natin, yung manifestation po nun, yun po yung mararanasan natin. Amen po ba? Isang malakas po ng palakpak para sa Lord. Ayan, talagang pumalakpak ako. Bakit po? Kasi grabe po talaga si Lord. Grabe po yung gusto niyang gawin sa buhay natin. Yung resurrection na yun, yung kabaligtaran nga po nung ginawa niya. Kabaligtaran po ng naranasan niya para iparana sa atin. Yun po yung divine exchange. Yung Diyos nagkatawang tao para yung pain na yun makuha niya sa atin, para naranasan niya lahat ng pain na dinadaanan natin. Kaya kung sa tingin nyo, sa ganyan ng Lord sa akin, sa tingin mo ba anak, itong COVID-19 na to, ito yung pinaka-spectacular event na naganap sa history? Maaari sa sinasabi ninyo, oo, kasi tignan nyo yung numbers, pag tinignan nga naman natin, o nga, dahil nang namatay, nung huling tinignan ko, nung huli pa po yung tinignan ko, hindi po ngayong araw na to, nung huling tinignan ko po, yung sa US po, parang 300 mahigit 1,000 po, yung mga taong
nagkaroon po ng COVID-19. Pero po, sabi ng Lord, pag tinignan mo anak, yung dami nun, yung bilang na yun, marami yun anak. Pero sinasabi ko sa iyo, mas marami pa rin yung naligtas nung namatay ako sa krus ng Kalbaryo. Kasi para sa lahat ng tao yung ginawa ko eh. Ano lang yung kailangan nating gawin? Maniwala tayo. And of course, ano po yung kailangan nating gawin? Tayo po yung mga nakabasa nito sa Bible, we need to share this to everyone else. Ano po? We need to share how Jesus died for them. Alam niyo po, no, kung mapapansin niyo po, nakakatuwa po yung ating mga kapatiran kung hindi niyo po napapansin yung iba sa mga, yung iba po mga nag-post po, yung mahilig, sa kagaya ko po, mahilig po kasi ako magbasa kahit medyo mahaba po yung mga post. Natutuwa po ako, no, na sa ganyan yung isa nating kapatiran sa SOM, no. Hindi daw siya, grabe yung ginagawa ng Lord. Kasi bakit? Walang trabaho yung husband niya dahil sa panahon ngayon. And ano nga lang ba naman yung pinagkakakitaan niya? Small, ano lang naman. Pero, grabe daw, pinuprovide daw sila ni Lord. And yung takot na nag-start na dati, kung meron siya dati yung takot, ngayon, totally, yung faith niya, yung trust niya, na kay Lord, that He is the God who will provide for them. And sa yung ganyan, syempre, hindi po natin alam kung kailan po ito matatapos, pero naniniwala po ako that God is in control. God will stop this COVID-19. Kung paano po pinatigil ng Lord yung ganyan, yung bagyo. Naalala niyo po ba yung sa Bible? Kung saan sila Pedro po, yung namalakaya po sila, nandun po sila, ang ating pong Panginoong Hesus natutulog. Sa sobrang takot nila Pedro, ginising po nila si Jesus. Panginoon, ganyan. So, ginising nila, sa ganyan ni Lord, pagkagising, bakit kayo natatakot, ganyan. Parang, halimbawa, no, sa kwento, bakit kayo natatakot? Kayo naman, matatakotin kayo masyado. Pagkatapos po niya, pagkasabi po niya nun, sinabi niya po dun sa bagyo, huminto. And then, huminto nga po itong bagyo na to. You know what? It's only a matter of isang salita lang po ng Lord. It's a matter of a word from our God. And this COVID pandemic will stop po. And magugulat po tayo. Grabe po talaga. Alam niyo po, kung makikita niyo lamang po talaga yung gustong gawin ng Lord sa buhay po natin, sa buhay ng bawat tao, maa-amaze po kayo eh. Sabi ko nga, pagka po nagdadasal ako, Lord, I believe na hindi dito matatapos. Kasi may mga pinangako ang Panginoon eh. Sabi ko sa Lord, may mga pinangako ka sa akin, may mga ipinakita ka sa akin, may mga gagawin ka pa sa buhay ko. Kaya Lord, hindi ito yung katapusan ng buhay namin. Hindi pa tapos. And we will see great things from God pa po, no? Yung, naalala ko nga po nung nag-preach pa po, siguro mga 3 weeks ago pa po ito, na pinakita sa nag-preach po si Pastor Pin Puno, no? At that time po, nagulat po ako talaga in my mind po, para po may mga nag-flash po sa isip ko po. Nagulat po talaga ako na after this, pag ng pandemic, lahat po ng tao nagsaya po kasi nakalaya po sila eh. No? Sa ganyan, no? Nag-raise sila ng hallelujah. And ang puso ko talaga sobrang galak. Nag-raise talaga ng hallelujah para sa Lord. Kaya, wag po tayong panghinaan ng loob. Ano po? We have this faith po, no? Na we have Jesus. We have Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya po yung pasimula nitong pananampalataya natin. Kaya patuloy po tayong maniwala sa Kanya. Huwag po tayong panghinaan ng loob. And huwag din po tayong tumigil sa pag-post ng mga word of God. Kasi ito po yung magiging kalakasan ng mga tao na nangihina sa panahon ngayon, na natatakot sa mga panahon ngayon, na may mga tawag dito, hindi po natin alam na one way or another, it helps them, it uplifts them. Nababago yung tanaw nila, nabibigyan sila ng pag-asa. Sa ganyan nga, no, yung word ng Lord, it is the light upon our
path or our feet po, no? Yung nagbibigay ng ilaw. Sabi nga ganyan, di ba, halimbawa kung walang ilaw, brown out, magsindi ka lang ng isang kandila, di ba ang tindi ng liwanag na nagbibigay, and how much more yung light na si Jesus na nasa atin ay patuloy nating pinagniningning, pinagliliwanag sa pamamagitan ng pamamahagi ng kanyang salita, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang yung lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, hindi po yan nawawalan ng kabuluhan. So continue in doing so, because the more we like those people, nagugulat po sila yung pag-shine natin po, yung pag-shine po ng Lord sa buhay natin, yung pag-shine na po yun, na nagkakaroon po ng rippling effect, epekto sa buhay nila. Alam niyo po, no, last po, bago po tayo mag-end, no, nais ko lamang po i-share sa inyo, yung isa ko pong estudyante, nagulat po ako, nag-chat po siya sa akin, sabi po niya sa akin, "Ma'am, thank you po." Sabi ko, saan ka nagpapasalamat? Kasi syempre, hindi na nga kami nagkita dahil tapos na yung klase, hindi na kami tawag dito, hindi na namin nagawa yung mga dapat namin gawin. Let's say, for example, yung mga graduation, ceremony, mga something like that. Wala nang mga ganon-ganon dahil sa situation ngayon. Pero nagulat po ako dito sa estudyante na to, nag-thank you. Sabi ko, bakit kaya nakita na kaya yung card niya? Inisip ko ganon, pero hindi po. Mali po ako nang naisip. Alam niyo po kung bakit? Yung estudyante ko pong ito, nag-thank you po siya sa akin dahil sabi niya ganyan, "Ma'am, salamat po dahil lagi kayong nagpo-post ng Word of God ng tungkol sa Diyos. Napapaalalahanan po ako, nabibigyan po ako ng pag-asa." And you know what? In my heart po, no, talagang nag-glorify po talaga ako sa Lord. Bakit po? Kasi akala ko nun parang wala lang. Basta ako may mga shinare na word, pinopost po dyan. Ang ganda po kasi, ang dahil ko pong mga nababasa, ang dahil ko pong mga pinopost yan. Hindi ko po alam talaga yung mga nagte-take time ng mag-read. Pero yung mga tao po na sinishare ko talaga, na dumating po yung time na parang pinanghinaan ako ng loob na, bakit ganito tong mga tao na to? Parang gano'n, nagtanong pa ako na, bakit parang mas gusto pa nilang manood na lang ng ganito, magganyan-ganyan, mas gusto pa nila yung ganito, kaysa pakinggan yung o mabasa yung salita ng Diyos, which is, ito yung magbibigay ng buhay sa kanila, magbibigay ng pag-asa sa kanila, ito yung magbibigay ng kakumpletuhan sa kanila, kasi Jesus wants to give us all. Sa inyong ganyan, di ba? Your faith in Jesus wants to give us all the spiritual blessing po. So, sa ganyan, natuwa ako dahil after po nun, yun po, ito po, may isa pong bata, estudyante ko po, out of all people, nagpasalamat po siya dahil nagpo-post po ako ng ganun at nagre-remind po sa kanya. And grabe po talaga, nakakatuwa po, nakaka-bless po, nakaka-encourage po. So, sa atin po, yun po, bilang mga Kristiyano po, do not stop doing that po. Huwag po kayong manghinawa. Hindi niyo po alam yung cellphone po natin, it is a tool po to glorify God, to share the God's word po. Ngayon po, hindi po natin tawag dito, hindi po tayo nagkikita-kita, magagamit po natin to, napakarami po, ito pong stream natin, share it, huwag po kayo magsawa, paulit-ulit yung pong ipost sa wall ninyo, paulit-ulit yung i-heart, kung mapapansin nyo po, lagi ko po yung ginagawa, kasi pagka po yung ginagawa, paulit-ulit po siyang lumalabas sa feed, lagi po siya nandun sa feed, kaya po yun yung kung baga po, kinukulit ko, and patuloy po tayo mag-response po, mag-amen po, para makita po nila yung word ng Lord po. Napakarami po, and it is our time to shine. It is your time. Arise and shine. Gamitin po natin lahat ng means na to para po makapag-encourage po, para po wala pong problema diyan sa mga challenge na yan. Nakakatuwa po yan, pero sabi nga po ni Pastor, may shinare po si Pastor ganyan, sana mauso din yung challenge na come back to God challenge, parang ganun yun si Pastor Tony, nakita kong ganyan which is parang na it is our time to challenge, na it's time to come back to our God, na siya yung creator siya yung the best, siya yung ating protector. Amen po ba? So again po, muli po, this faith
Your faith in Jesus gives you the gateway in all spiritual blessings. Kaya kapatid, para sa iyan po yan. So, hayaan po tayo po ay manalangin.